Pinuri ng isang opisyal ng Philippine Army ang naging desisyon ng 70 dating rebelde sa probinsya ng Surigao del Sur na nagbalik loob sa pamahalaan. Dahil dito, hindi binigo ng pamahalaan ng mga former rebels at ibinigay ang suporta at tulong na kanilang kailangan. Si Almar Forzuelo sa report. Aabot sa 70 dating rebelde ang nagsimula ng bagong landas tungo sa mapayapang buhay. Ito ay matapos silang opisyal na tinanggap muli ng lipunan sa pamamagitan ng ginawang presentation of FRs at ceremonial turnover of firearms. Ang nasabing aktibidad ay pinangunahan ng lokal na pamahalaan ng Surigao del Sur at sa pagkikipagtulungan ng 4th Infantry Division of Philippine Army, Philippine National Police at iba't ibang ahensya ng gobyerno sa ilalim ng Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP Committee ng Lalawigan. Layon din ng nasabing hakbang na hikayatin ang mga natitirang miyembro ng komunistang teroristang grupong CPP-NPA-NDF na sumuko at tapusin ang armadong pakikibaka laban sa gobyerno. Sa panayam ng SMNI News kay Lieutenant Colonel Francis Garelio Jr., ang Chief Public Affairs Office ng 4th Infantry Division of Philippine Army, ang nasabing bilang ng mga former rebel na sumuko ay sa lalawigan lang ng Surigao del Sur at ito ang kanilang naitala mula noong buwan ng Enero hanggang sa kasalukuyan. These are all from Surigao del Sur, and these 90 former rebels have surrendered for the whole year po. Nag-surrender po ito sila for the year 2024. Dagdag pa ni Garelio na base sa kanilang datos, wala ni isa sa mga dating rebelde ang naging sangkot sa marahas na gawain ng CPP-NPA-NDF. So far, as far as yung data na nakita natin and available data na nakuha natin siya, walang kaso because these are only members. Usually, ang mga kaso talaga is yung mga leaders, and yung mismong specific na tao na nakilala talaga during sabihin natin kung may ginawang atrocities. Sa isang pahayag, pinuri ni Major General Jose Maria Cuerpo II, Commander ng 4th Infantry Division, ang mga dating rebelde sa kanilang desisyon na bumalik sa pamahalaan upang makamit ang kapayapaan at pagkakaisa sa probinsya ng Surigao del Sur. Kasabay ang panawagan na patuloy nilang gagampanan ang kanilang mandato sa pagsugpo sa mga natitirang miyembro ng komunistang teroristang grupo sa kanilang lugar. Dagdag pa ni Garelio na malaking tulong din para sa mga sundalo ang ginawang pagsuko ng mga former rebels dahil nagresulta ito sa paghina ng puwersa ng CPP-NPA-NDF. Well, unang-una, napakalaking tulong in our campaign, in our intent, our desire to end the local communist armed conflict, because the lesser the CTG, the number of the CTG, the faster na ating mapapacilitate ang peace and development Surigao del Sur province and other nearby provinces. Sa huli, nanawagan ng kasunduluhan sa mga rebeldeng grupo na sumuko na at tanggapin ang handog na programa ng pamahalaan para sa kanila. We reiterate our call to those remaining members of the communisters group to lay down your firearms and surrender. And let's create a peaceful communities that foster progress and avail the Enhanced Comprehensive Local Integration Program. Para sa Diyosa sa Pilipinas, kung mahal Almar Forzuelo, SMNI News.